Sa ulo ng mga nagbabagang balita. 3-in-1 program ng GFJC Bulacan, buong kagalakang ipinagdiwang. GFJC year-end activities sa Tarlac, all out sa blessing, all out sa Thanksgiving. Thanksgiving at Family Day ng GFJC Baggao Congregation naging victorious celebration. Thanksgiving at Children's Day sa GFJC Santo Niño na puno ng saya at pagpapala. Children's Day sa tatlong cluster ng KBO stations dito sa Baggao, matagumpay na isinagawa. At gift giving sa mga katutubong agta, tema ng KFC Thanksgiving sa taong 2022. Happy New Year, GFJCians! Narito na ang mga nakaka-best na balita sa oras na ito. Mga balitang nakalap at natipon sa isang buwang pag-antabay ng GFJC Media. Buong kagalakang ibabahagi namin sa inyo sa oras na ito. Sa paunang balita, 3-in-1 program ng GFJC Bulacan, buong kagalakang ipinagdiwang. May hatid na ulat si Giancarlo Macanang. December 18, 2022 nang ginanap ang 3-in-1 celebration ng GFJC Bulacan Congregation kung saan pinagsama-sama na ang Thanksgiving, 5th anniversary at year-end program. Umabot sa 70 katawang dumalo rito kasama na ang mga kapatiran mula Baggao, Cagayan. Ang aktibidad ay nagsimula sa oras ng alas 8 ng umaga sa mismong GFJC Church sa Bigte, Norzagaray, Bulacan. Naging pangunahing tagapagsalita naman dito si Pastor Christopher Victorio kung saan kanyang tinalakay ang tungkol sa pagiging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Nais ng Diyos na maging matatag ang bawat isa sa atin. Pagkatapos, nagpahayag din ng mensahe ang iba pang mga pastors doon para magbigay din ng inspirasyon sa lahat. Sa ikalawang parte ng programa, nagkaroon naman ng mga raffles at games para sa mga bata, kabataan at matatanda. Punong-puno ng kagalakan ng lahat dahil natapos na naman ng taong ito na may ganitong pagdiriwang kasama ang kapwa mananampalataya kay Kristo. As they say, the secret of victory is when to start the year with the Lord and ending it with Him. God bless you more, GFJC Bulacan. Giancarlo Macanang, called to share Jesus globally. GFJC year-end activities sa Tarlac, all out sa blessing, all out sa Thanksgiving. Yan ang balitang tinutukan ni Cristalline Victorio. Non-stop blessing deserves a non-stop rejoicing. A December full of Thanksgiving kung ilarawan ang mga kaganapan sa GFJC Tarlac dahil sa walang tigil na pagkilos ng Diyos sa bawat isa. Mula unang buwan ng 2022 hanggang huling buwan nito ay God is still good pa rin sa bawat GFJCians. Ito nga ay pinatunayan ng Diyos nang ganapin ang Children's Day noong December 17 sa GFJC Tarlac kung saan layunin nito na bigyang pasasalamat ang Diyos sa kabutihan niya sa Kids Department sa buong taon. Tinatayang mahigit 45 ang dumalong mga bata na nanggaling pa sa iba't ibang outreach areas ng church. Naging makabuluhan din ang araw na iyon dahil hindi lang sila nakapakinig ng salita ng Diyos, kundi nakapaglaro din sila ng mga games, kalakip ng mga prizes. Samantala, December 21, araw ng Sabado sa kaparehong taon, ginanap ang Thanksgiving Day sa Bangkay First, Kamiling Tarlac sa oras ng alas 9 ng umaga. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng naabot sa 40 na katao na masayang nakibahagi sa programa. Lubos din ang pasasalamat ng mga kapatiran doon dahil hindi lang naging mabuti ang Diyos sa kanila, kundi pati na rin sa tumatayong resident pastor doon na si Pastor Herbert Hipolito na walang humpay sa pagpapatuloy sa tungkuling inaatas sa kanya ng Diyos. Samantala,
Masaya ring ipinagdiwang ang Thanksgiving sa Kawkawayan Mayantok, Tarlac noong December 28 sa GFGC Church. At katulad ng ilang pagdiriwang, naging matagumpay din ang nakinap na selebrasyon. Dagdag pa rito, naging matagumpay din ang GFJC Year-End Thanksgiving and Family Day ng buong GFJC Tarlac nito lamang December 25. Ito ay naganap sa Sitio Kapalngan, Mamalibi, Kamiling, Tarlac sa oras na alas 8 hanggang alas 12. Matatandaang ang buong Tarlac congregation ay nakiisa sa programa kasama ang ilang kapatiran sa Bangkay, Kawkawayan, Birbira, Anoling at iba pa. Naging pangunahing tagapagsalita naman dito si Pastor Dominic Saltin na siyang nagpalawak sa kahalagahan ng pamilya at pasasalamat sa Diyos sa isa na namang taong nagdaan. Fun and blessed kung ilarawan ng selebrasyon dahil bukod sa part 1 ng programa, hatid din ang mga games at activities sa part 2 na sinalihan ng ating mga oldies at KFCs. Sa kabilang banda, hindi rin paaawat ang mga KFCs upang ganapin sa ikalawang pagkakataon ang KFC Camp sa Sitio Kapalngan, Mamalibi, Kamiling, Tarlac, Sa kabilang banda, hindi rin paaawat ang mga KFCs upang ganapin sa ikalawang pagkakataon ang KFC Camp sa Sitio Kapalngan, Mamalibi, Kamiling, Tarlac bago matapos ang taon. Ito ay sa layunin ng KFC Department na mas ma-empower pa ang mga kabataan sa susunod pang mga taon kasamang mga aral na natutunan nila sa mga nagdaan. Ang event na ito ay nagsimula mula December 26 hanggang 27 taong 2022. Di pa nga umaawat ang mga kabataan dahil bago matapos ang taon, December 31 ay pinagdiwang nila ang kanilang KFC Thanksgiving Day sa GFJC Church sa Anoling 2nd, Kamiling. Matatanda ang puspos at lubos ang saya ng bawat isa dahil sa 2 taon ng KFC Department ay hindi nagkulang ang Diyos at patuloy silang pinagpapala dahil sa kanilang mga puso na handang magpagamit sa Kanya. Bagamat nakakapagod dahil sila'y estudyante rin, hindi ito naging hadlang para gamitin ang kanilang sarili para sa ministry ng Panginoon. Overall, God never fails to bless GFJC Tarlac in all possible ways dahil sa kanilang obedient heart to God, willing feet for the outreach, and generous hand to give. Deserve nila ang mga pagpapala. More power, GFJC Tarlac. God will reward you abundantly at His perfect time. Crystalline Victorio, called to share Jesus globally. Samantala, Thanksgiving at Family Day ng GFJC Baggao Congregation naging victorious celebration. May follow-up report si Angel's Queen de la Cruz. When everyone walks out, a family comes in. Indeed, sa nagdaang 2022, GFJC families are undoubtedly amazing. Nito lamang ika-25 ng Disyembre taong kasalukuyan, matagumpay na ginanap ng GFJC Church Baggao Congregation ang kanilang Thanksgiving and Family Day. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng mahigit 100 katao na nagsimula sa oras na alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga. Naging tagapagsalita rito si Pastor Expedito Buendia kung saan kanyang tinalakay ang kahalagahan ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Dito, kanya ring binigyang diin na bilang isang pamilya, nararapat lamang na sama-sama ang lahat para sambahin at dakilain ang Diyos. Bukod pa rito, naging highlights din ng programa ang mga presentasyon mula sa Tatay for Christ Department, Narag Family, Sister Monique Lampitok at Brother John Carlo Macana. Sa huli ay nagkaroon din ng kaunting salo-salo ang lahat mula sa dalang pagkain ng mga kapatiran at mga sponsors. Ang araw na iyon ay isang paalala na ang isang pamilya ay dapat nakapundasyon sa Diyos. Hindi lang dahil sa maraming pagpapala, kundi dahil sa habag at awa niya sa buong angkan ng pamilya. Tunay ng pananampalataya ang susi upang sa lahat ng pagsubok ay matagumpay ang bawat isa. As always, a God-centered family is a strong foundation amidst adversity. Angel's Queen de la Cruz, called to share Jesus globally. Sa kaugnay na balita, Thanksgiving at Children's Day sa GFJC Santo Niño na puno ng saya at pagpapala. May ulat tungkol dyan si Vanessa
Olea. Matapos ang 2 taong dala ng pandemya, muling binigyang buhay ang pagdaraos ng Thanksgiving program ang Kids Department ng GFJC Santo Niño at Piat Congregation. Matatandaang ang lugar ng Dungaw at Balagan Santo Niño pa lamang noon ang nagdaraos ng ganitong selebrasyon. Ngunit dahil nga sa grabing pagkilos ng Panginoon, ay maraming nabuksan na outreach areas na umabot hindi lamang sa bayan ng Santo Niño kundi maging sa Piat na rin. Kung kaya't nito lamang December 20 to 23 taong 2022 ay ginanap ang KBO Thanksgiving Day na may temang Thank You Lord, Your Love Endures Forever. Mayroong 4 na location ang nasabing programa, Kalawagan sa Piat, Kalapangan, Balagan at Dungaw kasama ang Nag-uma at Sitio Tungtong naman sa bayan ng Santo Niño. Umuwi kang masayang-masaya ang mga bata sa kanilang naging experience sa pag-awit, pagsayaw, panonood ng kwento at pagsali sa mga inihandang games. Laking pasasalamat nga ng Kids Department sa puso ng mga volunteer teachers na handang lumusong sa anumang panahon at mga sponsors dahil mayroong humigit 150 na mga bata ang ating napasaya. Samantala, bago natapos ang taong 2022, ang GFJC Santo Niño Congregation ay ginanap ang kanilang Thanksgiving program sa School Gymnasium ng Dungaw nito lamang December 30 with the theme Greater Things Are Coming. Naging panauhing tagapagsalita dito si Pastor Sam Pataguan kasama ang presensya ni Pastor Ivan Liban na minsan na ring nakasama ni Pastor Aaron sa Jesus Reigns Decoration Committee. Pagkatapos nito, nagkaroon din ng presentation gaya ng hugot ng mga bata at spoken poetry na kinagiliwan ng lahat. Hindi rin nawala ang pagkakaroon ng games at maging pamimigay ng mga regalo sa mga bata at raffle na ibinahagi ng ating mga sponsor. Sa pagtatapos, saksi ang bawat isa kung paano kadakila ang Diyos sa buong congregation, lalo na sa buhay ni Pastor Aaron Alcantara dahil sa tatag at sakripisyo sa ministeryo sa nakalipas na mga taon. Naging memorable nga ang buong programa sa gabing iyon dahil kahit patuloy ang pagtila ng ulan at pag-ihip ng malalamig na hangin, ay hindi pa rin huminto ang Diyos sa pagkilos sa mga naroon. Vanessa Olea, called to share Jesus globally. Sa karagdagan pang balita, Children's Day sa 3 cluster ng KBO stations dito sa Bagao, matagumpay na isinagawa. Melanie Gubatan, nagbabalita. Taon-taon kung ipagdiwang Children's Day bilang pasasalamat sa Diyos dahil sa patuloy na paglago ng Kids Department. Ang nasabing selebrasyon ay nahati sa 4 na cluster sa kadahilanang hindi kakayanin ng church kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga batang natuturuan sa pamamagitan ng KBO program. Ito ay naging paraan na rin para malimit ang mga pupunta, ganun din ang kaligtasan ng mga bata. Ang unang cluster ay naganap noong December 27 sa GFJC Church na dinaluhan ng mahigit 120 na bata. Ang mga barangay na kasali sa cluster na ito ay San Miguel, Imurong, San Francisco, Tungil, Dabac Grande, San Jose, Taytay at Barsat East. Ang pangalawang cluster naman ay naganap noong December 28 sa Centro Gymnasium kung saan dinaluhan ito ng mahigit 70 na bata mula sa iba't ibang lugar ng Bagao West na kinabibilangan ng Sentro, Bagunot, Ibulo, Karupian at Asasi. Ang pangatlong cluster naman ay naganap sa Mokag Barangay Hall noong December 29 na dinaluhan ng 79 na mga bata na nagmula sa mga barangay ng Mabini, Mokag, Tuig, Bitag Pequeño at Musimok. Sumentro naman ang temang Be Kind ngayong taon dahil isang layunin ng Kids Department na maturuan ng mga bata kung paano maging mabait na kahit sa mga simpleng paraan lamang. Ang masayang programa ay naging makulay dahil sa sayawan, awitan at memory verse.
Hindi rin mawawala ang mga laro kung saan sandamakmak ang papremyo ang ibinahagi ng mabubuting sponsors. Sa pagtatapos, napuno ang venues ng saya para sa mga bata, volunteers at mga magulang na dumalo sapagkat bukod sa mga ipinamigay na papremyo at giveaways ay may inihandang masarap na pagkain para sa lahat. Oops! Wait lang! 3 cluster pa lamang iyan at meron ng mahigit 270 ng mga bata. May pang-4 pang cluster na gaganapin sa Asingavia Barangay Hall sa susunod na mga araw. Ang mga barangay na kabilang dito ay mula sa Bakagan, Asingavia at Hot Spring. Kaya naman, kumakatok po ulit ang Kids Department ng inyong tulong, maaaring candies, biscuits, juice, at kahit anong tulong pinansyal ay maaari ninyong maibigay dahil malaking tulong na ito sa gaganaping Children's Day doon. Sa makatuwid, lubos ang pasasalamat ng Kids Department sa mga taong patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Sa mga sponsors na walang sawang magbigay sa gawain ni Lord, sa mga KBO volunteers na pagod sa pagpapak at paghahanda sa programa, sa mga nagluto na kahit nauusukan na ay go na go pa rin, sa mga magulang na handang samahan ang kanilang mga anak, maraming salamat po. At higit sa lahat, sa Diyos na nagbigay at magbibigay katagumpayan sa naganap at gaganapin pang gawain. Ang papuri at parangal ay para sa Panginoon lamang. Kita-kits po ulit sa next cluster mga kapatid. Melanie Gupatan, Call to Share Jesus Globally. Sa kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito, gift giving sa mga katutubong agta, tema ng KFC Thanksgiving sa taong 2022. May special report si Jeff Tamo. Blessed beyond measure, ganyan kung ilarawan ang Kabataan for Christ o KFC Department sa nakalipas na mga taon dahil sa patuloy na biyaya ng Diyos sa departamentong ito. Buwan ng Disyembre sana'y gaganapin ang Thanksgiving Day kasama ang mga kabataan, ngunit naiba ito dahil sa imbes na magpakain at magpalaro sa mga KFCs, naging benepisyaro ng selebrasyon na ito ang mga kapatid nating mga agta sa Sitio Birao, Barangay Hacienda, Intal nito lang Disyembre 31 ng nakaraang taon upang isagawa ang outreach program na gift giving. Ito ay sa pangunguna ng OIC ng KFC Department na si Brother Mark Anthony Bosque. Ganon din sa partnership sa Buthing SK Federation President ng Bagao na si Sir Raymark Ragingan at sa tulong at suporta na rin ng ating senior pastor na si Pastor Christopher Victorio at ang kanyang asawa na si Sister Melinda Victorio. Ang mga volunteers nga ay tunay na namangha na may konting kaba nang umarangkada ng maladambuhalang sakyan at mala roller coaster na daan. Tinatayang 1 oras ang naging biyahe mula sa kapilya hanggang dulo nito dahil sa lubak-lubak, madulas at maputik na daan. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang upang hindi maabot ang mga kapatid nating mga agta. Tunay ngang bakas ang kasiyahan sa mukha ng bawat naroon dahil hindi lang sila nakatanggap ng mga material na pagpapala gaya ng grocery items, clothes at special gifts, kundi nakapakinig din sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Sister Melinda Victorio, kung saan kanyang pinalalahanan na sa lahat ng meron tayo ay nararapat na pasalamatan natin ang Diyos. Dahil nga sa programang ito, nakilala rin natin ang pinuno ng kanilang tribo na si Mang Magellan at ang kanyang nasasakupan na 17 na mga pamilya. Halo-halo ang mga dumalo at ito'y humigit kumulang na 60 katao. Kasama na ang mga bata, kabataan at matatanda, kung kaya't pinaglaro din ng mga KFCs para buhayin at pasiglahin ang lahat. Sa pagtatapos, kitang-kita ang ngiti sa mga mukha ng mga kapatid nating agta dahil sa siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos sa kanila. Napagod man ang lahat dahil sa layo at hirap ng daan, nabasa man dahil sa ulan, muntik mang makuryente dahil sumabit ang sasakyan, tuloy lang dahil sa Diyos natin ginagawa ang lahat ng iyan. Mapapagod pero magpapatuloy. Jeff Tamo, Call to Share Jesus Globally. Sa ngalan ng buong pwersa ng GFJC Media, sumainyo ang mga nagbabagang balita dito sa GFJC News Alert, ang mas pinalawak,
mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Keep updated, GFJCians, mula sa GFJC News and Information Center. Isang manigong bagong taon ang aming pagbati sa inyong lahat. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, Jonathan Apolonio, called to share Jesus globally.